Unang-una po, itong pinag-uusapan po kasi, nagkalat po yung pension umani pension sa lahat ng senior citizen, kaso lumalabas ang sabi fake news. Unang-una po, yung pong sinasabing 1,000 pension, ito po ba ay para sa lahat ng lolo't lola o para dun sa mga indigent po na tinatawag? Maganda yung katanungan mo, Robert. Gusto nating liwanagin sa lahat ng inyong tagapagsubaybay. Una, yung 1,000 pesos po yan ay para sa Social Indigency Program. At yan, sa kalusulukuyan, ay hawak ng DSWD at hindi po sa komisyon. Ayan, ibig pong sabihin na budgetan ito at na-identify naman, Dr. Mary Jean Loreche, yung mga indigent na makikinabang dito kasi ang listahan po at ang paglalabas ng pondo ay from DSWD pa so far. Yes, totoo yan. So, identified yan sila. Kung hindi tayo nagkakamali, meron silang more than 3 million or 4 million yata na listahan nila yan. Na sa kanila po yun. So, hindi pa po naililipat sa atin yan. And we are looking forward na mailipat dahil kasama naman talaga yan sa tungkulin ng NCSC. Anything related to seniors, dapat sa atin yon. Ito pong 1,000, Dr. Mary Jean, yung mga mabibigyan nito, ano po ito? Ini-a-apply po ba dapat ng mga lolo't lola natin? Saan sila po pwedeng magpunta para sabihin na, pasok po kami doon sa requirements para makakuha ng 1,000 ayuda? In all probability, Robert, may guidelines ang DSWD. Kung hindi tayo nagkakamali, 4 yung kanilang criteria upang ikaw ay maka-avail niyan. Yun yung sinasabi nilang kailangan indigent, pangalawa walang trabaho, walang economic support, walang pensyon, kaya may sakit o kaya mahina ang pangangatawan. At saka sila yata, kung hindi ako nagkakamali, ay may ugnayan sa LGU natin upang doon sa listahan na yan. So, mas makakabuti siguro na ang magiging kapanayam tungkol dyan would be sa kanila. Subalit ang NCSC naman ay nagsasabi na hindi pa sa atin yan. Ang meron tayong hawak ay yung tinatawag nating expanded centenarian cash gift. Yung sa mga cash gift na inilalaan, sa inyo na po nanggagaling ang budget. Pero so far, kailan po inaasahan, Dr. Loreche, na may transfer na rin sa NCSC ito pong distribution para sa mga senior natin na 1,000 po na ayuda na ito? Alam mo, Robert, meron kaming kasunduan yan bago ako pumasok ng NCSC. Opo. May nilagdaan yata yan ang dating leadership ng NCSC at ng DSWD kung saan sa taon na ito ay magkakaroon ng transition so that by 2026 ay ang NCSC ang mga ngasiwa niyan. Kapag ganyan, ma'am, lalo na kapag nasa NCSC na po, alimbawa, yung pagda-download dyan, ibig sabihin, ang pangangasiwa at ang pagbibigay dyan, paano po ang magiging paraan din? So, ibig ba sabihin, Dr. Mary Jean, ay magba-back to zero? Ibig sabihin, magpaparegister ulit yung mga lolo't lola natin? Or yung transfer of files ay automatic naman coming from DSWD at hindi dapat mag-alala yung mga nakakatanggap na ng ayuda natin, mga lolo't lola? Napakaganda ng katanungan niyan, Robert. Sa aming paghahanda sa komisyon, hindi natin babaguhin yon. So kung anong meron sila, ibibigay lang po nila yan. Lock, stock, and barrel yung usapan yan So susundin muna natin, titingnan natin. Pagkatapos niyan, i-implement muna natin. Habang pag-aaralan natin kung eto ba ay may pagbabagong gagawin, very minor ba, o kaya naman may mga gagawin pa tayong mas mapapaigting at mapapabuti natin yung pagbibigay at paglilista ng mga magko-qualify para dyan sa Social Indigent Program. Ayan ang sinabi po ninyo, Doc, magpapabuti doon sa listahan. Ibig sabihin, may posibilidad po na bagamat nakalista sila ngayon, pero kasi di ba hindi po naiiwasan yung, bakit nakasabay sa nakakatanggap ng ayuda? Ang mga anak dyan nasa abroad, ang dami niyang tinatanggap ng mga pera, kaliwat kanan. So, ibig sabihin, kapag na-transfer din sa NCSC, ang possibility na suyurin, possibility na i-check kung dapat pa talaga sila makatanggap o hindi.
Tama yan, Robert, no? Subalit sa unang taon siguro, paglipat sa atin, ay susundin natin lahat nung ginawa ng DSWD. Kasi may magaganda din naman silang at mabubuting pamamaraan. So yan ay tatanggapin natin, lock, stock, and barrel, kasama ang manpower at lahat ng datos na meron sila. Ipapatupad muna natin. Pangalawa, atin ngayong titingnan kung ano yung mas makakabuti pa. So yan yung tama sinasabi mo, we might have to go back to the data, no? So mahalaga yung verification at validation muli. So, ibig sabihin din, Doc, as of now po, kapag lista sila, halimbawa, at narinig nila ngayon, first time nila narinig, Dr. Mary Jean, ay, meron palang ganito para sa mga lolo't lola na may hirap, yung classification at po pwede makatanggap ng ganito. Saan sila unang dapat magpunta para po makapag-apply sila, Doc? Sa ngayon, talaga DSWD pa, Robert, hinihintay natin na tayo ay makikipagtulungan sa DSWD upang maging smooth ang transition ng programang ito at hindi nga maantala yung pagbibigay para sa ating mga nakatatanda. Ayan. And then, ito pong 1,000, Dr. Mary Jean, 1,000 na po talaga siya nakukuha ngayon or with limited budget ay hindi pa fully nabibigay yung ganito o na ayuda po? Ang pagkakaintindi ko po ay 1,000 na po yan kada buwan. At hindi ko lang po alam kung quarterly ang pagbibigay nila o monthly, no? So, nasa patakaran pa po ng DSWD. As to pondo, nasa kanila naman ang pondo. So, I am pretty sure na may pondo talaga yan. Ayan. Tsaka kasi kung under DSWD yan, may sistema naman na po sila. Sanay sila sa pagbibigay ng mga ganyan at may mga good practices po talaga sila na ginagawa para po mabilis na maibigay kasi po malaking tulong ito at hindi yung medyo matagal bago nila makuha. Ito po bang pagbibigay nito, Dr. Mary Jean, hindi monthly sa talaga? Yung iba kasi minsan baka sabihin nila, baka iipunin ng 5 months, after 5 months saka ibibigay sa kanila. Balikan ko yung sabi mo kanina, naniniwala ako na marunong talaga at magaling naman ng DSWD, napalago naman nila yung programang yan, ano? Kasi nasa kanila naman yan ng ilang taon na. At ang ating naiintindihan ay depende yata yan kung saang lugar, kung yan ay quarterly or buwanan nilang ibinibigay. Ang mas makakapagbigay siguro ng tamang informasyon yan would be ang ating mga kaibigan sa DSWD. Ang meron tayo ngayon na talagang hinahawakan ang expanded centenarian na hopefully ay matalakay din natin ngayong umagang ito. Opo. Sige po. Bago natin puntahan yung expanded centenarian na yan, Dr. Mary Jean, panghuli na lang. Baka po kasi may mga nagtatanong or baka may nalilito kasi po may mga nagpapadala sa kanila na link. Ang sinasabi, i-click ito, paki-fill out ito para makatanggap ka ng ayuda monthly na 1,000 pesos. Dapat po ba nilang ginagawa ito? Ay naku, Robert, yan ay paalala sa ating mga nakatatanda at mga mahal sa buhay nila. Wag na wag po kayo magpapaniwala sa ganyan. Kasi meron naman talagang anunsyo na tama at angkop at merong guidance. So tayo po, lalong-lalo na sa komisyon, meron tayong mga website, no, ang ating www.ncsc.gov.ph kung saan meron tayong announcements at sa ating Facebook at sa aming mga partner na mga media personalities and agencies kasama po sa inyo. Doon po sila dapat magtanong. Ayan. So malinaw po mga kapamilya. Sinasabi po ni Dr. Loreche na kapag may link na ipinadala sa inyo sa Facebook man yan, Messenger, or kung sa text man lang yan, ay naku, mas maganda po siguro makipag-ugnayan na lang kayo doon sa Office of Senior Citizen Affairs po ninyo sa mga munisipyo or city hall para mas sigurado. Huwag nyo pong ibibigay yung mga data kasi baka magulat tayo. May nag-claim na ng ayuda para sa inyo using lahat ng information ninyo at baka pati yung ID ipasubmit sa inyo doon sa link na ibigay ninyo. Naku po, ganun yung possibility, di ba, Dr. Mary Jean, na baka nasa iba mapunta? Tama po yan, Robert. At isa sa ating isusulong, no, pinaplanuhan natin kasama ang DICT at ang private sectors ay magkakaroon tayo ng mga programa on digital literacy and awareness, no, at tuturuan natin sila kung papaano at anong tamang pamamaraan upang hindi po sila maloko. Marami na po ngayong manloloko sa pamamaraan ng digital platform. So gusto nating maiwasan yan.